Ang storyang ito ay pinamagatang My First Long-Term Relationship by Dranreb. Episode 2. Simulan na natin ang kwento. Sobrang iba at sarap sa pakiramdam na sabihan ka ng I love you ng taong gusto mo. Para ako nasa cloud 9 noong mga panahon na yun. Nagkasundo kaming maging kami nung gabi na yon. Pagkatapos niyang sabihin na mahal kita, sabay patak ng kanyang luha papunta sa aking muka, ay siya ko namang tinagunan ng mahal din kita, JP. Habang tumutulo na din ang aking luha ng dahil sa saya. At doon nag-umpisa ang aming halikan. Ang sarap ng halik na yon na hindi ko malilimutan. Yung malalambot at mapapulan niyang labi. Pagkatapos ng mainit na nangyari sa amin ay nabanggit niya sa akin na attracted na siya sa akin. Noon pa. Pero hindi niya ine-entertain yon. Sa kadahilan ng baka ma-out of focus siya sa mga ginagawa niya sa school at pagmamodel. Napag-usapan din namin itago ang relasyon namin sa mga co-models namin. Kasi baka kasi masira yung pangalan namin. Natatakot kasi kaming husgahan at hindi tanggapin sa mundong aming ginagalawan. Alam naman natin kung gaano mapanuri at mapanghusga ang ating lipunan pagdating sa ganitong usapin. Discreet kami at talaga namang makikita mo sa amin ang kakisigan ng isang tunay na lalaki. Mula sa pagsasalita hanggang sa pagkilos. Hindi mo kami makikitaan ng kahit konting pagka-bisexual. Naging masaya yung pagsasama namin. Pag magkasama kami, pagkatapos ng rehearsal ay mag-iinom. Ang tanging ginagawa namin para maramdaman ang affection ng bawat isa ay sa tinginan. Habang nakangiti yung mga mata at labi namin. O di kaya sa text or chat, nagsasabihan kami ng I love you o ng mahal kita. Napapansin ng mga co-models namin na may kakaibang glow sa amin. At blooming daw kami. Lalo na kapag hawak namin yung cellphone namin. Ang mga ngiti daw namin ay abot tenga. Hay, ang sarap talaga ma-in love. Tuwing pagkatapos ng rehearsal at inuman, minsan natutulog kami sa bahay ng handler namin at gumagawa kami ng paraan para magkatabi nang hindi napapansin ng iba naming kasama. Halos araw-araw na ganun ang routine namin. After school, dumidiretso ako ng bahay ng handler ko para mag-practice. Tapos, mag-iinom ng konti with my co-models. Inspired akong pumunta dahil kay JP. At ganun din naman siya sa akin. After 1 month, nag-celebrate kami ng first monthsary namin. Pumunta siya sa bahay. Doon kami nag-spend ng monthsary. May dala pa nga siyang Jollibee nun. Pagkatapos kumain, uminom kami ng konti. Tapos, Netflix and chill. Sabi nga nila. Then after nun, ang pinakaantay ng lahat. Ang passionate sex. Sobrang sarap. Yung masarap makipag-sex sa taong mahal na mahal mo. At mahal na mahal ka din. Yung tipong, pagkatapos yung gawin yun ay may cuddle. At I love you na kasama. Napakasarap sa pakiramdam. Talaga namang kinikilig ako na para bang nasa alapaap. Love is in the air, sabi nga nila. Napakasaya ng buhay at relasyon namin noon. After 1 week, lumaban na kami sa ibang lugar. Sa province of Bulacan. At nanalo kaming 2. Halos sa mga lalaki na hawak ng handler ko,
Parang dalawa lang kami talagang nananalo madalas. Kung minsan, ako ang title at siya naman ang first runner-up. O di kaya siya naman yung title holder tapos ako naman yung first runner-up. Masayang masaya kami sa achievement namin. At masaya kami nagsa-celebrate ng tagumpay ng bawat isa. Minsan, pagkatapos ng contest, nag-celebrate kami sa bahay ng handler namin. Dahil dun sa isang contest na sinalihan namin, 4 kami nanalo. 2 babae ng co-models namin at kami ni JP. Inumang walang humpay. Pero kahit ganun pa man ay, hindi kami magkatabi ni JP para hindi nila mapansin na kami. Kaya nag-uusap lang kami sa mga mata o di kaya sa chat or text. Napapansin ng mga kasama namin na para bang may kakaibang namamagitan kay JP at Justin. Kasi pag nagdatalo daw sila, ay akala mo magjowa. Minsan naman, ang ini-issue nila ay si Edward at JP. Hindi ko yun pinansin kasi alam ko sa sarili ko na ako ang partner ni JP. At ako ang mahal niya. Hindi kasi ako mabilis maniwala sa sabi-sabi lang. Kaya, ang sabi ko na lang nun sa mga co-models ko, guys, huwag kayong mag-isip ng hindi maganda. Magkakapatid tayong lahat dito. Kaya, natural lang na nag-aaway, paminsan-minsan. Nagkakasiyahan na kami nun. Nagiinuman habang nag-videoke. Tapos, may mga sumasayaw pa nga. At hanggang sa nalasing na ang lahat. 3:00 na ng madaling araw nun. At kailangan ko na umuwi. Kasi may exam pa ako kinabukasan. Tapos, nagpaalam na ako sa kanila. Paglabas ko, sinundan ako ni JP. Reb, bakit uwi ka na? Tanong niya. Kasi may exam pa ako bukas. Tugon ko sa kanya. Okay sige. Galingan mo sa exam ha. Congratulations nga pala. And I love you. Salamat JP. And I love you more. Mahal na mahal din kita. Grabe ang kilig ko noon. Umuwi akong lasing na motivated. At feel loved, kuya rin. Ang saya-saya. Panalo na sa contest. Panalo pa sa pag-ibig. Hay. Kinabukasan sa school, dahil nga medyo popular ako, may mga naging kaibigan din ako sa ibang mga department. Mga nakasama ko sa Mr. University na sinalihan kong pageant. Si Will and Cyril. Magpinsan sila. Si Will ang nag-second runner-up at si Cyril naman nag-first runner-up sa Mr. University noon. Nagkaroon kami ng mga gala na kami lang ang magkakasama. Mga straight sila. Mga babaero din katulad ko at may girlfriend sila. At ako, lagi kong kasama ng mga panahon na yon, yung ex-girlfriend ko nung high school, si Jazz. Kasi iisa lang ang university na pinapasukan namin. At bukod doon, sumali din siya ng Miss University at nakakuha siya ng 2nd place. Model din si Jazz. Magkaiba nga lang kami ng handler. Kaya hindi kami lagi nagkakasama sa galaan. Kasi iba ang grupo niya sa grupo ko. Nagkakasama lang kami pag nasa school. At hindi naman sa pag-aano pero nararamdaman kong mahal pa din niya ako. Pero we're friends kasi may mahal na akong iba. At si JP yun. Nagkaka-chat na lang kami ni JP. Ina-update ko siya sa mga lakad namin ng mga kaibigan ko na si Cyril at si Will.
At siya naman ay nalasing nung kinagabihan. At ginusto niya muna magpahinga. Hanggang sa umabot ang mga linggo na sa chat na lang muna kami nagkakausap ni JP. Busy kasi kami sa mga kanya-kanyang buhay, sa school at iba pa. Hindi naman ako nag-aalala kasi maayos naman ang communication namin. Hindi naman kami nagkukulang sa mga responsibilidad namin sa bawat isa. Nagkaroon ako ng chance na pumunta sa bahay ng handler ko, na si Nanay Deb. Naabutan ko silang natutulog. Si Justin, JP, si Edward, Angel, si Jessica, si Nanay Deb, at yung iba pa. Mga nalasing sila nung gabing yun. Kaya ang nagising na lang ay si Nanay Deb. Nagkwento siya ng mga nangyari. Nagvideoke sila, nag-inuman at nagsaya. May sinabi sa akin si Nanay Deb na magbibigay dagok sa buhay ko, na akala ko ay puno na ng kasiyahan at pagmamahal lang. Nak, may kukwento ko sa'yo, pero sa atin lang yun ha. Sige po, Nay. Ano po yun? Tugon ko. Si JP at Justin kasi nag-aaway kagabi. Hindi ko alam kung bakit nag-aaway. Parang may hindi na pagkakasunduan. Ito namang si Edward. Nakikisaw-saw din. Parang may iba ding issue. Kaya nag-away din sila ni JP. Pagkukwento ni Nanay Deb nun, nag-alala ko ng mga sandalang yun kasi magkakapatid ang turingan nila pero nag-aaway sila ng ganon. Hanggang sa nabanggit ni Nanay Deb na, alam mo anak, kasi nalasing si JP. Tapos natulog na. Pero tunog yung cellphone niya. So ang ginawa ko, tinignan ko ito. May pangalan ng babae. Nicole. Ang daming text. Inaaway siya. Kesyo, sinasabi na may iba na ba siya, kung hindi na ba siya mahal, at kung may namamagitan ba sa kanila ni Edward. Kasi napapansin daw nitong si Nicole na laging magkasama si JP at Edward at hindi na nakikipagkita sa kanya. Nagtataka pa ako na kung bakit nabanggit nung Nicole si Edward at bakit siya pinagsesilosan. Hindi ako mapakali nun, nak. Kaya kinuha ko yung number ng Nicole. Habang tulala ako sa pakikinig kay Nanay Deb, para bang gumuho ang mundo ko at pangarap ko nun. Ayos lang naman na mag-girlfriend siya. Kasi natural lang naman yun. At naiintindihan ko yun. At papayag naman ako kung gusto niya. Hanggang sa sinabi sa akin ni Nanay Deb na, alam mo nak, nung kinuha ko yung number ng Nicole, ang lumabas sa contact ko ay si Justin. Pagpapatuloy ni Nanay Deb noon. Si Justin, yung ex kong out of curiosity, naging boyfriend ko nung 4th year high school ako for 3 months. Nainiwan ko kasi pinili ko pa din yung girlfriend ko noong mga panahon na yon, na si Jazz. Na grabe din yung binigay ng pagmamahal sa akin dati. Sabi ko sa isip ko noon. Nagkumprontahan din sila nung gabing yun. Kasama sila Angel, Jessica, at iba pang kasama sa inuman. Grabe daw ang pagde-deny ni JP at Justin na walang namamagitan sa kanilang dalawa.
Wala silang nakuha kay JP at Justin na confirmation na sila nga. Hanggang sa natapos ang gabi at doon na silang lahat natulog. Alam mo yung pakiramdam na biglang bumagsak sa iyo ang lahat? Yung langit at lupa, yung mga pangarap at magagandang alaala mo sa kanya na bigla na rin gumuho. Yung kaba ng dibdib ko, yung nanginginig yung nararamdaman ko, at nanlalamig ang buong katawan nang nalaman ko ang mga lahat ng yun. Gustong tumulo ng luha ko pero hindi pwede. Grabe ang pagpipigil ko ng mga panahon na yun. Ayoko kasing mag-isip ng hindi maganda si Nanay Deb. Kasi baka lumaki pa yung gulo. Ang daming pumapasok sa isip ko noon na kung bakit nangyari sa akin to. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Nanay Deb, pumasok ako sa kwarto kung saan andun sila JP na natutulog. Pagsulyap ni JP sa akin sa pagising niya, nakita niya ako nakatayo sa harapan niya. Nakita niya ang mga luhang kanina ko pa pinipigil sa pagpatak. Nakita ko siya na para bang alam na niya na nalaman ko ang mga nangyari sa kanila kagabi. Kaya nakita ko sa mukha niya ang pagkalugmok at yung itsurang parang gusto na ring umiyak. Umalis ako ng bahay ng handler ko noon sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Yung sakit na walang paglagyan. Siya ang kauna-unahang lalaki na minahal ko sa buong buhay ko. Yung dating kilig at saya, napalitan ng sakit at hinagpis. Sinubukan niyang tumayo at habulin ako. Pero hindi na niya tinuloy kasi nakita niyang nasa labas yung handler namin. At baka kung ano pa ang isipin sa aming dalawa. Pag uwi ko ng bahay, agad akong dumiretso sa kwarto at umiyak. Iniyak ko lahat ng sakit. Bumalik lahat sa akin. Yung mga masasayang bagay na pinagsamahan namin. At yung mga gabing pinagsaluhan. Yung mga sinabi niyang, I love you. At ako lang yung nasa puso niya. Na mahal niya ako. Ako lang at wala nang iba. Lahat ng iyon ay parang naging isang malaking kasinungalingan. Binlock ko siya sa Facebook. Hindi ko na siya pinansin. Pati yung mga text niya sa akin at mga tawag niya. Sinabi ko sa sarili ko na magfo-focus ako sa school. Lumipas ang mga araw at linggo na halos maya't maya siya nagte-text at humihingi ng sorry. At sinasabi niya na mahal niya ako at kung pwede kaming mag-usap. Mahal na mahal ko din naman siya. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataon para makapag-usap kami. Pumunta siya sa bahay at doon kami sa kwarto ko nag-usap para walang makarinig na iba. At sinabi niya ang lahat sa akin. I'm sorry, Reb. Nasaktan kita. Aaminin ko ng lahat sa'yo. Mag-iisang taon na kami ni Justin. Pero ikaw ang mahal ko. At hindi ko na mahal si Justin. Natatakot kasi ako na
Baka magpakamatay siya pag iniwan ko siya. Nagkaroon na kasi siya ng suicide attempt. Nung time na nakikipaghiwalay ako sa kanya. Kaya natatakot akong gawin niya ulit yun. Pagpapaliwanag sa akin ni JP noon. Lumuhod siya sa akin para magmakaawa. At halos magana ang mata niya sa kakaiyak para hingin ang kapatawaran ko. Yun ang ikalawang pagbagsak ng mundo ko. Sa mga nalaman ko na mag-iisang taon na pala sila, na wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari. Pero nang ibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal ko talaga siya. At siya ang first love ko with same sex. Kinaya kong tanggapin yung sitwasyon ng dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Nasa sitwasyon ako na maging kabit. Akala ko, ako lang at akin lang siya. Pinatawad ko siya noon. Hanggang sa hinalikan niya ako at nauwi sa intimate sex. Yung sex na parang walang bukas. Pagkatapos noon, tahimik lang ako at tinitigan niya ang mga mata kong namumugto ng dahil sa pag-iyak. Malungkot at disappointed. Pero dahil nga sa pagmamahal ko sa kanya, pumayag ako sa sitwasyon namin. Sabay yakap niya sa akin na puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad sa lahat-lahat ng ginawa niya sa akin. Sabi ko sa sarili ko, andito na to. Bahala na. Okay. Grabe naman, Dranreb. Para mo akong binalik sa panahon kung saan una akong na-in-love at nagmahal ng totoo. Yung tipong handang kayang ibigay ang lahat para sa minamahal. Ang sarap naman talaga ma-in-love, no? It's a mix of emotions. Napakasakit, na napakasaya, na napakasarap. Napakasakit kasi sa isang relasyon, hindi maiiwasan ang problema. At ito ang isa sa nagpapatibay ng samahan nyo. Napakasaya kasi may inspirasyon ka o ginagawa mo siyang inspirasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay mo. At napakasarap sa feeling na sa tuwing nakikita mo siya, napapangiti ka. Diba? Dahil nga mahal ni Dranreb si JP, binigyan niya to ng second chance. Kayo ba guys? Para sa inyo, kailan nyo masasabi na deserve ng taong mahal mo ang second chance? Or, are you willing to take that risk? Comment nyo nga sa baba. And, kung meron kayong stories na gustong i-share or ibahagi, email nyo lang sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yung next part, abangan nyo bukas. Yun lang. At maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.